Ngayon ay meron pong kakaiba at tila nakakalitong kaganapan na nangyayari sa loob ng Shiba Inu ecosystem. Kung kayo po ay isang seryosong holder ni SHIB, malamang ay palagi po ninyong binabantayan ang tinatawag nating burn mechanism o ang kusang loob na pagsusunog ng mga tokens para mabawasan po ang naglalakihang supply nito sa market. Karaniwan kapag nakarinig tayo ng balita na milyong-milyong supply ang permanenteng tinanggal po sa circulation, ang inaasahan po natin ay isang positive momentum o kaya naman ay ang pagtalon po ng burn rate indicators. Ayan, sabi nga sa balita natin dito ay 34,197,836 SHIB gone. Yet, Shiba Inu burn rate stays negative. Yan. Sa kabaliktaran po, yan, kabaliktaran ang ating nakikita ngayon. Base sa mga pinakahuling opisyal po na datos na lumabas sa Shibarium, yan, ang Shibarium tracking website, meron pong kabuwang 34 million SHIB tokens ang opisyal na ipinadala sa mga dead wallets. Ayan. Ito po ay ipinadala sa mga dead wallets sa nakalipas lamang na 7 araw or 7 days. Ayan, highlight po natin. Ayan. Isa pong malaking numero kung iisipin natin. Tama po ba? Milyong-milyong token ang tuluyang naglaho at hinding-hindi na muling makakabalik sa circulation. Ngunit sa kabila po ng pagkawala ng mahigit 34 million tokens na ito, ang weekly burn rate ni Shiba Inu ay nananatiling nasa negative territory. Ayan. Negatibong teritoryo. Ibig pong sabihin, nakatala po tayo ngayon ng matinding slowdown o pagbagal kumpara sa mga nakaraang linggo. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong detalye ng paradox na ito. Kung bakit negatibo ang resulta sa kabila ng milyong tokens na nawala at kung ano ang epekto ng malawakang bentahan sa buong crypto market sa presyo ni SHIB. Pero bago yan ay silipin po muna natin ang daily chart time frame ni Shiba Inu. At ayan mga ka-crypto, ang daily chart time frame ni Shiba Inu. At nakikita po natin dito na siya ay naglalaro sa presyong 50 digits 559. At nakikita po natin dito sa chart na mukhang ipinagpapatuloy na po niya ang kanyang pagbagsak. Kasi nakikita natin dito na meron po tayong isang minor support dito at mukhang tuluyan na pong tumagos yung pangangatawan ng nabubuong daily candlestick natin dito. At kung pag nangyari yan, mataas po ang chances na tuloy-tuloy ang kanyang pagbagsak sa mga paparating na araw. Yan. Pagpatuloy po natin mamaya ang ating technical analysis dito sa ating chart at balikan po muna natin ang ating balita dito. At yan. Ano nga ba ang numero sa likod ng weekly weekly drop na ito? Kaya tingnan po natin ng mas malalim ang eksaktong kalkulasyon na inilabas ng SHIBBurn platform. Yan po ulit, ang pagkawala ng 34 million SHIB tokens sa loob ng huling 7 araw or 7 days ay isa pong patunay na patuloy pa rin ang community sa kanilang initiative. Gayunpaman, ang numerong ito ay hindi po sapat para itulak ang pangkalahatang growth metric paitaas. Ang weekly burn rate ay opisyal po na bumagsak ng 79.28. Ayan. 79.28 sa huling 7 araw or last 7 days. Ito po ay isang napakalaking pagbaba kung ikukumpara po sa performance ng mga nagdaang linggo kung saan mas agresibo ang pagsusunog ng mga developers at ng community. Sa aking opinyon, paano ba natin dapat intindihin itong pagbaba ng halos
80%. Ayan, 80% po sa weekly burn rate kahit may 34 million tokens na nawala. Isipin po natin ito sa pamamagitan ng isang simpleng halimbawa. Isipin po ninyo mga crypto na mayroong isang malaking pabrika ng sapatos. Kung ang pabrikang ito ay nakasanayan ng magtapon o mag-dispose ng 10,000 na pares ng sirang sapatos linggo-linggo para mapanatili ang kalidad ng kanilang imbaryo at biglang sa sumunod na linggo ay 2,000 na pares na lang ang kanilang itinapon, kahit sabihin mo pang marami pa ring sapatos ang nawala, ang pangkalahatang tulin o yung rate ng pagtatapon ay bumaba ng malaki kumpara sa normal po nitong takbo. Ganito po ang eksaktong nangyayari kay Shiba Inu ngayon. Ang 34 million SHIB tokens ay malaking halaga para sa isang individual. Pero kung ikukumpara sa kasaysayan ng SHIB burns kung saan bilyong-bilyon ang nawawala kapag mataas po ang activities sa network, ang 34 million ay parang patak lang sa balde. Nagpapakita po ito na ang activities sa Shibarium Layer 2 network o ang mga transaction na nagtitrigger ng automatic burn ay kasalukuyang natutulog o bumabagal. Hindi ibig sabihin na huminto ang pagsusunog, kundi mas mababa lang ang volume ng transaction ngayon kaysa nagmumukha itong negatibo sa mga charts. Ito po ay isang sinyales na ang interest sa paggamit ng network sa short term ay medyo malamig. At ito ang dapat po nating bantayan dahil ang tunay na lakas ng burn ay nakadepende po sa utility. Hindi lang sa paminsang-minsang pagpapadala ng mga whales sa dead wallet. Yan, pag-usapan naman po natin ang 24-hour rebound at ang kasalukuyang supply. Bagamat malungkot po ang larawan kung weekly ang ating pagbabasihan. May kaunting senyales ng buhay kung titignan po natin ang mas maikling time frame or ang mas mababang time frame. Sa nakalipas po kasi na 24 hours, ang Shiba Inu burn rate ay nakapagtala ng biglaang pag-angat na 28.17%. Ayan. Sa loob lamang ng isang araw na ito, may 2,263,20 SHIB ang matagumpay po na sinunog. Kung titignan naman natin ang kabuang performance nitong huling 30 days, meron naman pong kabuang 174,380,847 SHIB tokens ang nawala. Kung saan ay nagpapakita naman ng maliit na pagbaba na 3.74%. Ayan. Yan po ay kumpara sa nakaraang buwan. 3.74% in comparison nitong nakalipas na buwan. Kung titignan po natin ang pinakamalaking larawan mula po sa original na supply na 1 quadrillion tokens, ang community at ang mga developers ay nakapagsunog na ng kabuuang ayan po ang haba. Yan ang nasunog. Dahil dito, ang kasalukuyang natitirang kabuang supply ni Shiba Inu ay nasa haba pa rin. Daming numero. Sa aking opinion, ang bahagyang pag-angat na 28.17% sa nakalipas po na 24 hours ay nagpapakita na may mga panandaliang spike sa activities ng mga users. Ngunit, huwag po tayong lilihis sa pangunahing problema. Ang natitirang supply na 589 trillion ay napakabigat pa rin sa market. Ayan, 589 trillion po yan. Ang 174 million SHIB na nasunog naman sa loob ng isang buwan ay napakaliit kung itatabi mo ito sa trilyong supply na kailangan pang burahin.
Para magkaroon po tayo ng malaking epekto sa presyo, ay kailangan po natin ng tuloy-tuloy na high volume burns na hindi lamang umaasa sa manual transfers ng community. Ang 24-hour metric ay pabago-bago po. Pwedeng bukas ay tumalon ito ng daang-daang porsyento, pero kung ang susunod na araw naman ay babalik sa mababa, wala rin itong pangmatagalang epekto. Ayan, wala din po itong pangmatagalang epekto. Kaya ang aking pananaw po dito ay kailangan nating makita ang pagbabalik ng malalaking project sa loob po ng shibarium na kusang nagdidikta ng bilyong sirkulasyon na nawawala. Hanggat nananatili po tayo sa milyong antas, ang burn mechanism ay magiging parang palamuti na lamang sa balita na walang sapat na lakas para baguhin ang takbo ng supply at saka demand. Pag-usapan naman po natin ang pag-dip ng presyo at ang malawakang market capitulation. Kasabay po ng pagbagal ng weekly burn rate, ang presyo po ni Shiba Inu ay dumanas din ng matinding dago. Ang buong crypto market ay pumasok po sa isang malawakang bentahan at hindi po nakaligtas itong si SHIB. Ang presyo po ni Shiba Inu ay nakapagtala ng pagbaba na 4.4% nito pong nakalipas na 24 hours. Ayan. At ito po ang siyang nagdala sa presyo nito sa presyong 50 digits 556. Kung titignan naman po natin ang 7 days na performance, si SHIB ay nakapagtala ng kabuuang 5.06%. Ang sell-off na ito ay hindi lamang issue ng ni Shiba Inu, kundi bunsod ng mas malalim na problema sa sentiment ng mga investors sa buong mundo. Ang kasalukuyang presyo po dito na 50 digits 556 ay nagpapakita ng matinding kawalan ng kumpiyansa sa mga speculative assets sa ngayon. Kapag ang market ay nasa ilalim ng matinding pressure, ang mga meme coins o ang mga assets na may mataas na volatility ang unang iniiwan ng mga investors para lumipat sa mas ligtas na dako. Ang pagbaba ng higit 5% ngayong linggo ay direktang refleksyon ng kawalan po ng buy volume. Kahit anong ganda ng balita na may 34 million tokens na nasunog, hindi nito kayang tapatan ang bilyong-bilyong tokens na ibinebenta ng mga natatakot na traders sa bukas na market or open market. Dapat po nating mapagtanto na sa ganitong mga sitwasyon, ang sentiment ang nagdidikta ng panandaliang galaw ng presyo, hindi po ang burn rate. Kung ang mga tao ay abala sa pagpapanic sell, walang saysay ang maliit na bawas sa supply. Kaya ang opinion ko po sa presyong ito ay critical po ang mga susunod na araw. Kung hindi po magagawang mag-stabilize ni Bitcoin at ng iba pang mga major altcoins, ang 50 digits 556 ay baka maging panibagong resistance na mahihirapan po tayong balikan. Ang market ay kasalukuyang naglilinis po ng mga leverage positions. At habang hindi po natatapos ang paglilinis na ito, ang presyo po ni SHIB ay mananatiling sunod-sunod sa agos pababa ng pangkalahatang crypto capitalization. Pag-usapan naman po natin ang trahedya ng mga longs at ang $916 million na liquidation. Ayon po sa pinakabagong data mula po sa CoinGlass, ang naganap na pagbaba ng presyo ay nagdulot ng isang dambuhalang capitulation event. Mahigit $916 million na halaga. Ayan, highlight lamang po natin. Mahigit $916 million po na halaga ng mga crypto positions ang na-liquidate sa loob lamang ng isang araw or 24 hours. Ang masakit pa rito, ang napakalaking bahagi ng perang ito ay nanggaling po sa mga long positions o ang mga traders na tumataya na tataas po ang presyo ng market. Sa kabuang liquidations, $843 million ay nanggaling po sa mga longs. Samantala, $75 million
dollars lamang ang nanggaling sa mga shorts. Ang malawakang sell-off na ito ay nakaapekto po sa mahigit 152,025 na mga traders na tuluyang nadihado at sapilitang isinara ang kanilang mga positions sa matinding kalugian. Ngayon sa aking opinion, ang ratio po na nakikita natin kung saan ang mga longs ay na-liquidate ng 11 beses na mas higit kumpara sa mga shorts ay isa pong malinaw na indikasyon ng market ay masyadong naging kampante at over-leverage bago po mangyari ang pagbubuhos or ang pagbuhos. Maraming traders ang pumasok po sa market na may labis na kumpiyansa na aakyat ang presyo. Kaya gumamit po sila ng mataas na leverage at nang biglang bumagsak po ang presyo, nagkaroon po ng domino effect. Ang pagka-liquidate ng isang trader ay nagpilit sa system na magbenta pa ng mas maraming asset na siyang lalong nagpababa sa presyo at nag-liquidate naman sa susunod na trader. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng market ay dumanas ng tinatawag po nating one-sided capitulation. Hindi ito simpleng pagtaas at pagbaba ng presyo dahil sa normal na trading, kundi isang sapilitang paglilinis. Para kay Shiba Inu, ang ibig pong sabihin nito ay maraming speculative buyers ang pansamantalang nawalan ng kapital at natakot na muling pumasok. Ang ganitong uri ng malawakang sugat sa financial ng mga traders ay nangangailangan ng mahabang panahon para maghilom. Kaya naman kahit may magagandang initiative ang SHIB ecosystem, ang kawalan ng liquid money mula sa mga na-liquidate na traders ay magiging pabigat sa anumang tangkang pag-rebound ng presyo sa mga susunod na linggo. Ayan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa macroeconomic pressure at ang global bond yields. Ayan, bakit nga ba biglang nagkaroon ng ganitong kalubhang sell-off sa buong crypto market na umabot sa pag-liquidate ng halos $1 bilyong? Ayon sa mga pagsusuri, ang pangunahing mitsa ay ang patuloy po na pagtaas ng global bond yields. Ayan, highlight lamang po natin, global bond yields. Kapag ang mga yields o ang interest ng mga government bonds sa buong mundo ay umakyat, unti-unting nawawala ang interest ng malalaking investors sa mga tinatawag po nating risk-on assets o mga peligrosong assets gaya po ng cryptocurrency. Ang mga bonds ay itinuturing na ligtas at may tiyak na kita. Kaya kapag tumataas ang ibinibigay po nitong interest, hinihigop po nito ang mga capital palabas ng crypto space. Kaya sa aking opinion, ito po ang pinakamalagang aspeto na dapat maunawaan ng bawat isa. Ang cryptocurrency ay hindi po gumagalaw sa isang highway na mundo. Ito ay direktang konektado sa pangkalahatang ekonomiya ng mundo noong taong 2026. Kapag ang mga tradisyonal na investments tulad ng government bonds ay nagsimulang mag-alok ng mas mataas at ligtas na kita, ang mga malalaking institution at mayayamang investors ay mabilis na nag-aalis ng kanilang pondo sa mga zero yield at saka high risk assets tulad po ni Shiba Inu. Ito ang dahilan kung bakit kahit anong gawing pagsusunog ng token ng community, kung ang macroeconomy naman ay nagdidikta na magbenta ng crypto, mananatili pong mababa ang presyo. Ang pagtaas po ng bond yields ay parang isang higanteng sponge na hinahatak ang lahat ng natitirang likido o cash sa market. Para sa mga nagtataka kung bakit hindi epektibo ang burn rate ngayon, ito ang sagot. Ang labanan ay wala po sa loob ng SheBurn website, kundi ito ay nasa pandaigdigang patakaran sa finance. Hanggat mataas po ang pressure mula sa labas, ang mga speculative tokens tulad po ni SHIB ay kailangang magtiis sa mababang volume at saka matinding
consolidation. Yan sa kabuuan, ang pagkawala po ng 34 million SHIB tokens sa loob ng 7 araw ay isang magandang hakbang. Ngunit, ang pagbagsak ng weekly burn rate ng 79.28% ay isa pong paalala na malaki pa ang kailangang itakbo ng ecosystem para sa mas mabilis na pagbawas ng supply. Ang natitirang 589 trillion SHIB ay isa pong malaking bundok na nangangailangan ng mas agresibong utility sa Shibarium upang tuluyang matibag. Sa kabilang banda, ang pagbagsak ng presyo patungong 50 digits 556 at ang naganap na $916 million liquidation sa buong crypto market ay nagpapakita na ang short-term momentum ay kasalukuyang hawak ng mga bears dahil na rin sa pressure ng tumataas na global bond yields. Sa mga panahong tulad nito, ang pinakamainam na strategy ay ang manatiling mapagmatsyag sa mga macro events at huwag pong umasa sa isang solong metric lamang tulad po ng token burn. Ang market ay patuloy po na nagbabago at ang pag-unawa sa ugnayan ng supply, demand at global economy ang ating magiging pinakamalayong sandata. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panunood.